Palestine. Ay na, Philippines! Ito, Filipina! Ito, Filipina! Ay, kabog, nandito yung 20 pesos natin, mga babe. Alam niyo yun, kung gusto niyo talaga na mawala sa ingay ng city ng Kuala Lumpur, and if you want to appreciate arts, especially yung mga paintings, saka kung ano ba yung mga nakalagay sa mga galleries dito sa Balay Seni, I must say na ito yung museum para sa inyo, lalo na sa ayaw ng mga may ingay. Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo. Ciao! Eme. So we're back for another video, mga akla. At syempre, gaya nga ng sinabi ko sa inyo sa mga nakaraan nating video, oo, it's time for Malaysia. Yes! Ito nga syempre yung ating second home. Oo, kaya dapat i-promote natin sa mga manonood, sa mga travel budgetarians dyan na yes, why not Malaysia? Choose Malaysia. Ganon. But yes, mga akla, nakita nyo naman sa title ng video natin at saka syempre sa thumbnail natin, yes, mga akla, for today's video, gagala tayo at igagala ko kayo sa mga free museums dito sa Kuala Lumpur. Oo, para naman syempre magkaroon kayo ng mga idea, lalo na doon sa mga art enthusiasts, saka syempre yung mga nakaka-appreciate at syempre yung gusto lang ng mga chill na mga itinerary, lalo na kapag gusto nyong pumunta sa mga museums dito sa Malaysia. Kasi mga wala akong masyadong nakikitang nagva-vlog about sa mga museums, especially doon sa mga free museums na pwede nyong puntahan dito sa Kuala Lumpur. By the way, thank you very much, Ems, Ems Meneses, sa pagbigay sa akin ng idea about why not i-vlog mo naman yung mga free museums dito sa Malaysia. Yes, kasi syempre, di ba, malay mo, may mga manonood dyan. At saka mga travel vloggers, mga travelers, at syempre, yung mga pupunta dito sa Malaysia na naghahanap ng itinerary na kung saan sila pwedeng pumunta sa mga free museums dito sa Malaysia, particularly dito sa Kuala Lumpur. So eto, tatlo lang yung pupuntahan natin, mga kasi syempre, hindi naman natin kakayanin kung lahat ay pupuntahan natin. But there are multiple free museums here in Malaysia. Ayan, ilalagay ko dyan. Yan, ito sila. Diba? But for today's video, mga tatlo lang muna, Hindi naman tayo octopus na parang ang bilis-bilis gumalaw na katawan natin. Lang. So, punta tayo sa Bank Negara Museum or yung National Bank Museum nila dito sa Kuala Lumpur. At syempre, pupuntahan natin yung Balay Seni Negara or National Art Gallery. At yung last na pupuntahan natin is yung Ilham Gallery. So, pinili ko lang tong tatlo na to kasi parang sa palagay ko, based on sa pagre-research natin, is ito yung mga swak na mga museum, lalo na sa mga kabataan ngayon, saka sa mga Gen Z ngayon. Kasi 'di ba, mamimit dito yung parang Instagrammable, at the same time makikita mo din dito yung mga artistry crafts. Na pwedeng i-showcase ng Malaysia sa buong mundo. Ay, gusto mo yun? Malaysia tourism, inehemerot si akla. But ayun na nga, mga akla, it's currently 10:44 na nga ng umaga, ang aga natin, mga klase. Saka syempre, kasi dami nagtatanong about sa mga outfit ko, mga For today's video, itong outfit natin, ito yung parang lace na polo. Nabili ko lang ito sa Vinci. Tapos, itong shortening natin is from H&M. Tapos, mag-chinelas lang ako na Birkenstock. Ganun lang kasimple. Hindi ako masyadong magarbo pagdating sa pag-outfit. Pero yung totoo talaga, mga wala talaga nagtatanong. Niyabang ko lang to. So without further ado, gawa si bakla. Kunwari may nagtatanong, wala naman nagtatanong talaga.
May maihabang lang. So without further ado mga bakla, tara na, samahan nyo ako, magde-date tayo sa mga museums dito sa Malaysia. Mag-ano tayo, museum date tayo for today's video. At saka, syempre, sagot ko na yung online gala natin for today's video. Kaya without further ado, tara na, let's go! Mag-grab na tayo. Ang init kasi, be. Oo, ang init. Tara na, let's go. So ayun na nga mga akla, nandito na nga tayo sa Bank Negara Museum. At yes mga akla, hindi kayo maglalatik dito kasi air condition dito mga akla. So yun mga akla, once na makarating kayo dito from this entrance, yes, pupunta kayo agad dito sa information para mag-register. Scan nyo lang yung QR code para ma-register kayo dito. Again mga akla, confirm it's free. Wala kayong babayaran. And bibigyan naman kayo nila ng pamphlets. Oo, para meron kayong guide about sa museum and art gallery dito sa Bank Negara Museum. So, meron siyang 3 levels. So, meron siyang iba't ibang galleries, which is yung Children's Gallery, Islamic and Finance Gallery, Numismatics, ano yung Numismatics? Art Gallery, Temporary Gallery, Bank Negara Malaysia Gallery, and Economics Gallery. So, meron siyang 3 levels. Oo. So, pang 3 levels daw, bawal daw tayong gumamit ng flash. And then, binigyan na rin tayo ng mga reminder nila, kuya yan, napakababait nila mga bakla. Oo, na may mga paintings din na syempre hindi naman talaga dapat hawakan. Hanggang sa mga sightseeing lang tayo mga be. At syempre, since it's Saturday mga bakla, medyo madaming tao, kaya much better agahan nyo. Huwag nyo akong gagayahin kasi currently, it's 11:27 na ng umaga. At mga akla, meron pala ditong mga pinagbabawal. Oo, syempre. Kasi nga, it's a museum. Bawal ang bag. Oo, bawal isama ang bagenggeng natin doon sa loob ng museum. Next is, bawal ang pagkain. Bawal ang tripod, mga akla. At bawal din ang, yung mga heavy cameras. Yes, bawal yan ha. Kaya mga akla, ito, meron daw deposit na parang locker which is 10 ringgit. Nagkakalaga siya siguro ng mga 130 pesos plus. But since tayo budgetarians, meron namang other option. Hindi kayo magbabayad pero ita-drop off nyo na lang yung bag dito. Punta kayo dito mga bakla. So, ayan, nakikita nyo naman na you are being watched by CCTV camera mga be. Kaya kung sino man ang magnanakaw nitong bagenggeng natin, makukulong. Kaya safe na safe yung bag natin kahit ilagay natin dito. So sana, pagbalik natin mamaya, meron pa tong bag natin. Dito pa yung bag natin. Abangan ang susunod na kabanata. Kaya let's go mga akla, ililibot ko na kayo dito sa Bank Negara. At just ko i-discover na natin ang mga iba-ibang mga galleries at syempre mga art exhibits dito sa Bank Negara Museum. Kaya tara na, let's go!
tapos na nga kami doon sa Children's Gallery. Doon lang yan sa may ground floor. And currently, nandito na nga kami sa first floor. So what you can see doon sa Children's Gallery is more on interactive na mga activities for kids, ama. Yes, tama. Saka syempre, ang pinakamaganda doon mga akla is yung pinaka-pera ng Malaysia, which is yung dome. Oo, di ba? May mga makikita kayong mga lumang mga pera, saka yung mga current na ginagamit namin dito sa Malaysia, na Malaysian ringgits, which is nakakatuwang makita, di ba? Very Instagrammable. Saka yung mga akla doon sa Children's Gallery, more on lang siya, more on for kids, saka more on interactive, activity, which is yung pwede ka magbakat-bakat ng mga pesos nila, pesos tuloy ng mga Malaysian ringgit na mga coins, and also parang meron doon mga bangko na parang sila yung magiging yung mga bank employees, saka may mga ATM machines na pwede nilang paglaruan. So let's go naman dito sa level 1, which is yung Economics and Islamic Finance Gallery. So let's go kung ano pa yung makikita natin dito sa first floor. Ganon. Tara, mga akla, tara, let's go. Diba? Wala masyadong kinuda si Chad. Pero in fairness madaming tao, saka ang daming nagpi-field trip dito mga bakla. Bas yung atake nila. And nakakatuwa lang dito sa sa gallery nila is malinis, organized, saka medyo high-tech siya, Chad. Magamit sila ng mga very more on technology na din. Oo. So ito, try natin to. Tingnan nyo mga betting, sinasabi ko sa inyo, very, na sila, advanced for technology. O, di ba? Nakita nyo yan? O, nakakatuwa. More on technology na din ng Malaysia Museum. Tapos na nga kami doon sa Islamic and Economics Gallery, doon sa level 1. And as I observe here, sa museum ng Bank Negara, is hindi ganun kalalaki yung mga mga rooms. Kumbaga parang kaya mo siyang libutin ng parang 5 minutes. And ang maganda doon sa level 1 na yon, doon sa gallery na yon, is ipinakita nila kung saan nagsimula at paano nagsimula gawin yung Malaysian ringgit. Saka yung mga nila, nakita mo yung di ba? Yung unang paper bill na na-produce ng Malaysia as Malaysian ringgit na currency nila. Oo. Pinakita rin yung pagbaba ng value ng pera nila. Ulit. Saka grabe yung history, yung mga Asian crisis, kung paano nga naman talaga tumaas yung value ng Malaysian ringgit at kung paano rin lumagapak. Lumagapak, di ba mga be? At nakakatuwa lang kasi mga be dito is grabe yung technology na ginagamit nila. Kumbaga parang hindi na kailangan ng tourist guide. Ang kailangan mo na lang is pindut-pindutin mo yung mga touchscreen na mga technology na ginagamit nila dito sa museum na to. Hindi pa ito yung National Museum ng Malaysia, mga beha. Ito pa lang is yung nila, Bank National Museum dito sa Malaysia. Bank National Museum. Bank Museum, oo. So nandito na tayo sa level 2, which is yung Numismatic Gallery. Ano ba yung Numismatic Gallery? Hindi ko talaga siya alam, Chad. Based on my research. Ay, kabo! Diba, tungkol siya sa sa collections ng mga coins, paper bill, any related sa medals, ganon. Oo. Yeah. Correct, totoo. So tingnan natin kung ano ba kasi yung numismatic. Hindi ko talaga siya alam, mga be. Sobrang deep. Oo. Di naman tayo kagaling yan sa English. Kaya let's go, pasukin na natin tong level 2, which is yung Numismatic Gallery. Ganon. So yun mga akla, kakapasok lang natin dito sa Numismatic Gallery at ito talaga yung bumungad sa atin. So now, na talaga, it makes sense kasi nga, gaya nga ng sabi ni Google is collecting money. So ibig sabihin, kinolect nila yung iba't ibang currency at pera ng iba't ibang bansa. So ito mga akla, nakakatuwa Yes! Like for example, Albania! Lakas mo kami sa universe, di ba? Yeah.
Australia, ganon. Armenia. Ayan na, makikita niyo yung country dito. So, ito yung likod, tas ito yung harapan. Tas kung gusto niyo malaman kung saan bansa yan, nandito naman yung indication na ito yung bansa or yung currency ng bansa na to. So, let's find yung yung Philippines. Let's go. Tara. Siyempre, hindi pa pahuli yung Pilipinas. Bakla, dapat meron yan. O, Montenegro. Kabog. Ay, may North Korea din, Kasi parang wala namang talagang specimen yung nakalagay dito for North Korea. Ito, talagang Norway, talagang pera talaga nila, Let's find, Philippines. Ito na, Palestine. Ay, na, Philippines. Ito, Filipina. Ito, Filipina. Ay, kabog, nandito yung 20 pesos natin, mga be, di ba? And Filipina, yes, in Malay, ang Philippines is Filipina. At nakakatuwa mga be, kasi syempre, di ba, nakita nyo, talagang kinolect talaga nila yung iba't ibang currency dito sa Bank Negara Museum. Nakakatuwa, very educational, di ba? So, hindi mo na kailangan pumunta ng Google. Kumbaga, parang ito yung parang magbibigay sa'yo ng knowledge about different currency around the world. O, di ba? Ganon. Nakita ko tong cycle kung paano ginagawa yung pera dito sa Malaysia. And of course, for sure, sa Pilipinas, ganito rin naman yung cycle kung paano gawin yung mga banknotes ng bawat bansa. And ayun mga akla, nakikita nyo dito na ginagamit na materials nila mga be is yung cotton for paper bills. Tara, pakita mo dito, much closer, di ba? And then, yung mga polymer na mga banknotes ngayon, which is ito, ginagamit din dito sa Malaysia. And dun rin sa Pilipinas, di ba, ang alam ko is ginagamit na rin yung polymer banknotes na for 500 and for 1,000 pesos, saka yung mga 50 and 100 pesos. Hindi ko lang sure talaga kasi ang tagal ko na talaga hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. But ito pala yung ginagamit nila for polymer notes, which is yung polymer substrate made of polymer beads. Parang ito yung mga ang tawag dyan, Chad, yung mga kisses, yung mga pinapalaki, mga mabango, tapos nilalagay sa mga bulak, yung pala yun. And ayan mga akla, nakakapag-produce na sila ng ganito based on sa paper bills. And ito yung paper bill, tapos ito yung polymer kinemberlu. Tapos ito mga be, yung step 3 naman nila is ito, kung paano mo ipiprint using dito sa printing plate. So, i-fill down natin. Ang ligas-gas mga be, in fairness, diba? Ang simple lang ng design ng Malaysian ringgit or yung Malaysian nila na pera. And yes, after that is, eto na yung kakalabasan mismo ng pera, mga be. And then after that, syempre, dahil nga, kung merong beginning, meron ding end. So yun mga akla, as per this information, ang nakalagay dito kasi is, all unfit paper and polymer banknote which are no longer suitable for circulation will be shredded into small pieces. So, ito na siya mga bakla, diba? So, ito talaga yung parang kung ang tao ay may life cycle, syempre, ang paggawa rin naman pala ng pera ay may life cycle din. Meron siyang beginning and meron din siyang ending, diba? Ang sarap matutunan yan, diba? Lalo na sa mga mukhang pera natin dyan, mga akla. Sa mga mukhang perang katulad ko, ang sarap lang talaga, nakakatuwa kasi yung mga be, ang dami kong natututunan, parang nagbalik bata ko, yung parang nagbalik elementary grades tayo na parang nag-field trip tayo.
ayun mga Ben, nandito na nga tayo sa third floor which is yung art gallery site. Dito pa din yan sa Bank Negara Museum. And makikita nyo naman mga Be, di ba? More on oil painting, saka fini-feature nitong art gallery na to, yung mga iba't ibang mga artists all over ASEAN countries. Ang laki! Diba, pasabog? So, dito sa museum na to, all-in-one, ang dami mong matututunan. And at the same time, sa pinakatuktok, meron ding art gallery. So, parang one-stop shop siya for a museum. May pera na, more on learnings, tapos may art gallery pa. Ayan, ang dami! Diyos ko, parang kulang yung 2 oras nyo dito, mga be, in fairness. So ayun mga be, tapos na nga tayo dito sa Bank Negara Museum. So ito na yung moment of truth mga be. Kung nandiyan pa din ba yung bagenggeng natin or walay na. Tanga, let's go. Tingnan natin. Sana nandito pa mga be, parang hindi naman ako mapaya sa inyo na safe talaga dito sa Malaysia. Safe naman talaga dito sa Malaysia mga be. Pero asan yung ay, nandito mga be. Nandito yung bagenggeng natin. O, diba? Sabi ko naman sa inyo mga be, diba? Trust lang kayo dito sa Malaysia dahil safe talaga dito. So, since tapos na tayo dito sa Bank Negara Museum, punta na tayo sa susunod nating museum which is yung Balai Seni Negara or yung National Art Museum dito sa Malaysia. Tara na, let's go! So ayun mga be, real quick, nandito na nga tayo sa Balai Seni Negara or National Art Gallery. Dito pa rin yan sa Kuala Lumpur, Malaysia. So ito mga akla, free admission pa rin kayo dito. Wala kayong babayaran. All you need to do is once na makapasok kayo sa entrance is i-scan nyo lang yung QR code, lagay nyo lang yung mga kailangan nyong ilagay na mga information and you are ready to go. Oo mga akla. So 3 floors lang din to. And just to give you a information or parang back history about this museum. Itong museum na to is in-establish or na-establish siya last August 1958 and most of the dito na mga arts permanent talaga mga be. Most of the arts here are from Malaysian artists at saka permanente na talagang nakalagay dito since 1958 ng August. O, di ba? Nakakaloka. So, ayun mga be, pasensya na kasi hindi ko naibigay yung information about doon sa opening hours doon kanina sa Bank Negara Museum, but now bibigay ko sa inyo yung opening hours dito sa Balai Seni Negara Museum. So ito ay open every day from 9 a.m. to 5 p.m. with the last admission ng 4 p.m. So make sure before 4 p.m. pumunta na kayo dito para pwede pa kayong papasukin. After 4 p.m. mga be, wala na. So ayun mga be, yan, excited na tayo kasi parang ramdam ko dito sa gallery na to or dito sa museum na to, medyo kalma kasi most of the time ang ipini-feature nila is more on paintings, more on different kinds of mediums ng mga canvas paintings. Kaya ayun mga be, puntahan na natin. And like for example, dito sa likod ko mga be, ito yung mga exhibit and exhibitions na fini-features nila. Naglalagay din sila ng mga ganun dito. So ito is parang until December 2025. Kaya mga be, kung gusto nyo pumunta dito, pumunta na kayo libreng-libre. Kaya tara na, pasok na tayo mga be. Let's go! Tara, let's go!
ayun na nga mga Ben, nandito na nga tayo sa loob ng Balay Seni Negara Museum. So, napansin ko dito sa art galleries nila, it's more on stories about what happened to Malaysia, saka yung mga cultural arts and heritage ng Malaysia. Papakita ko sa inyo, like for example this. Ayan mga Ben, nakikita nyo ba? Sobrang ganda ng art, art piece na to. So parang dito, pinapakita dito yung kampung or yung province area in Malaysia. In fairness, tahimik, tapos alam niyo yun, sobrang ma-appreciate niyo yung art dito, especially if you're ka talaga, artist, saka talagang love na love mo talaga yung mga paintings and arts. Dito mga bakla, taimtim, at saka medyo konti yung tao dito mga be, compare doon sa Bank Negara Museum. Ito mga akla, papakita ko sa inyo yung mga pwede nyo pang makita dito sa museum na to. Ganon. Ama, Chad? So ayun na nga mga Ben, nandito na nga tayo sa second floor ng Balay Seni Negara Museum, and I must say na napaka-peaceful, napaka-chill, at Diyos ko day, may appreciate nyo lang talaga lahat ng mga art galleries and also yung mga exhibitions na mga nakalagay dito, nakadisplay dito sa museum na to. Kasi nga, grabe, napaka-chill. Tapos hindi maingay. Actually, parang ako lang ata yung nagsasalita. Alam niyo yun, kung gusto niyo talaga na mawala sa ingay ng city ng Kuala Lumpur, and if you want to appreciate arts, especially yung mga paintings, saka kung ano ba yung mga nakalagay sa mga galleries dito sa Balay Seni, I must say na ito yung museum para sa inyo, lalo na sa ayaw na mga may ingay. Kasi kanina actually doon sa Bank Negara Museum, marami kasing mga bata at saka ang daming mga nag-field trip. So, bus-bus, tapos medyo magulo. Although maganda talaga yung yung museum na yon, pero hindi siya para sa lahat, lalo na doon sa mga gusto maka-appreciate lang ng arts. Dito kasi itong museum na to, more on lang talaga siya, gallery and some exhibitions from famous artists here in Malaysia. Sobrang ganda. Oh, makikita nyo, mga watercolor painting arts yan. Ayan. Diba? Kita nyo naman, walang katao-tao, parang ako lang, and hindi siya mainit kasi naka-aircon siya, and talaga nakaka-refresh siya ng utak, in fairness naman, habang tinitignan nyo yung mga arts na mga dito, na mga naka-display. Grabe parang siyang nakakapag-therapy, nakaka-therapy sa utak. Diba? Ang ganda. Saka must visitin to mga bea. In fairness, libre to. Saka nakita nyo naman yung mga minontage ko kanina, mga be. Ang ganda, diba? Actually, ako lang talaga yung maingay. Ako lang talaga yung nagva-vlog. Yung nagva-vlog na yung salita. Marami rin namang mga nagvi-video-video, pero hindi talaga sila yung more on kuda-kuda. More on video-video, eksena, pang Instagram nila. Pero ako kasi talaga, ina-appreciate ko talaga yung mga art exhibits na nakalagay dito. Kaya mga be, kung pipili kayo ng museum na hindi maingay, gusto nyo lang na mag-unwind, ayaw nyo lang maingay, di ba? And gusto nyo lang i-appreciate yung mga arts na mga painting, punta kayo dito sa Balay Seni Negara.
ito yung museum para sa inyo. Ganon. So yun na nga mga bet, tapos na nga tayo dito sa Balay Seni Negara or yung National Art Gallery dito pa rin yan sa Kuala Lumpur, Malaysia. Tuloy natin yung pag-inom ng watermelon juice. Nakaka-refresh mga be. Nakakapagod din pala yung ganitong Excel. Pero even though na nakakapagod siya, kumbaga parang bumabalik ako doon sa mga college days ko na kasi gumagawa ako ng different kinds of arts kasi syempre yung major ko talaga is arts or fine arts, more on talaga sketching, yan mga oil painting, different kinds of art materials o different kinds of art mediums yung mga ginagamit ko talaga. Sa kagawa rin ako ng mga oil painting canvas, watercolor, basta ang dami talaga, different kinds of art materials, talagang dinaanan ko talaga yan. And super natutuwa ako at super saya ng puso ko kasi itong itong Balay Seni Negara, nakafocus lang talaga tong museum na to sa mga art exhibits, saka yung mga art talaga siya, mga basta more on watercolor, more on oil painting, saka yung mga art displays. Grabe, alam nyo, sobrang na-appreciate ko siya kasi alam nyo, dito sa museum na to, na-appreciate ko siya ng bonggang-bongga. Kaya nga na sinabi ko kanina kasi konti yung tao, tapos tahimik, taimtim, tapos parang nananamnam ko lahat ng mga art na nakadisplay dito sa museum na to. Grabe yung exhibit nila kasi alam nyo talaga na isa lang yung focus nila, more on Malaysian culture, traditions, and alam nyo yun, yung mga nakafocus sila sa mga Malaysian artists na dinisplay nila dito. And nakakatuwa kasi alam nyo yun, from the time na na-establish tong museum na to, talagang permanent art, Malaysian art yung mga naka-exhibit dito, which is really good. At nakakatuwa lang din talaga, nakita nyo naman, para sa montage, dun sa pinaka third floor nila, meron pa ding Philippine flag, which is showcase pa rin ng Malaysia yung mga arts or saka yung mga yung mga paintings at sa mga arts natin sa Philippines. Diba? Nakakatuwa. Very talaga sila, hanga talaga sila sa mga Pilipino. And dito naman, just to compare doon sa Bank Negara Museum, alam niyo naman kanina sa Art Negara, sa Bank Negara Museum, medyo matao talaga siya kasi nga siguro very famous siya, lalo na sa mga nag-excursion kasi ang daming mga bagets. Dito naman kasi more on siya, may mga bagets pero hindi ganun kadami, and more on talaga, yung mga visitors nila is mga matatanda na, yung mga teenagers na, saka yung mga katulad nating mga may edad na. And hindi sila masyadong maigpit kasi naipasok natin yung bagengging natin, and yung restriction lang pala nila dito mga be is hindi ka pwedeng magdala ng mga drinks or any liquids, even the water bottle, hindi talaga siya pwede. So, ayun, pumunta lang kayo dito before 4 p.m. kasi after 4 p.m. cut off na nila, hindi na kayo pwedeng makapasok. Sobrang lang din talaga, chill talaga na itong museum na to. Kung gusto niyo lang talaga ng katahimikan from KL, and kung gusto niyo lang talaga na maka-appreciate ng mga art exhibits or yung mga art displays, puntahan niyo tong Balay Seni Negara. It's a must, wala kayong babayaran at very recommended. Ang ganda. Dahil dyan, punta na tayo sa last nating museum, which is yung Ilham Gallery. I know na sana mag-enjoy din tayo doon at sana lumevel up din katulad ng na-experience natin dito sa museum na to. Ganon. Charot! Eme!
Ay na nga mga be, nandito na nga tayo sa Ilham Gallery. Ito na yung last gallery or museum natin for today's video. And ayun mga be, so parang mga 15 to 20 minutes away lang siya doon sa last museum natin. And pag pupunta kayo dito sa Ilham Gallery, go straight directly to 3rd floor kasi meron din silang 5th floor. Yung 5th floor kasi is parang mga exhibit sila. Exhibit gallery siya. Pero as of the moment, wala sila exhibit gallery. And doon din sa 5th floor is yung cafe saka yung mga stores. Oo. So ayun mga be, free pa rin tong museum na to or tong gallery na to. Pero Tuesday to Saturday open sila from 11 a.m. to 7 p.m. Last entry nila is at 6:30 p.m. And every Sunday naman bukas pa rin sila, but ang bukas naman nila is from 11 a.m. to 5 p.m. lang. And then yung last entry for Sunday is at 4:30 p.m. lang. Yun na yung cut-off nila. And then na-establish tong gallery na to last August 2015 lang. Medyo bago-bago lang siya. And tong gallery na to is just 1 floor lang siya. Hindi siya ganun kalaki yan. Siguro malilibot mo to ng mga 5 to 10 minutes. Oo, mga akla. And then, eto, more on makikita natin dito sa loob na to is more on contemporary arts, saka very minimalist art exhibits. So, ayun, yun lang yung mga makikita natin dito sa Ilham Gallery kasi parang very Gen Z yung atake nito and very Instagrammable. So without further ado mga bakla, hindi na tayo masyadong mag-iingay doon kasi hindi naman kalakihan tong gallery or museum na to. Kaya tara, silipin na natin yung loob. Let's go! So, yun mga be, real quick talaga. Super quick. Para lang tayo nag-quickie sa loob. Yun na mga akla, sobrang bilis lang talaga nitong gallery na to. Kasi parang alam mo yun, parang 5 to 10 minutes lang talaga yung tinagal namin. If you're looking for modern, contemporary arts, ito yung puntahan nyo. Hindi mo siya makikita dun sa dalawang museum na pinuntahan natin. Kasi grabe, parang gumagamit sila ng mga kinetic machines. Totoo talaga. Kung nakita niyo naman yung montage natin, 'di ba? Grabe yung mga yung ginamit nilang mga kinetic machines for the Art of Malaysian exhibits. Uwian na mga be. Kung ano namang pinagsasabi ko. Hindi, for me, since nandito naman na tayo, nag-expect ako ng siguro kahit paano, siguro mga 20 exhibits or 20 to 30 exhibits, but parang siguro parang mga 10, basta gano'n, more than 10 lang talaga siya. Sobrang liit lang niya. So, if ilalagay niyo yung expectation niyo na sobrang high, sobrang taas, ay, wag niyo nang i-expect. Pero, cute naman siya for modern contemporary art. Oo. Ganun na lang. Wala nang masabi. Kasi sobrang konti lang talaga, kung ano yung minontage ko, yun lang talaga yung exhibit nila. So wala na tayong magagawa doon. Hindi ko na alam kung paano ko pa siya i-explain sa iyo kasi ganun lang yung nakita ko. Oo. So far mga aklas, sa lahat ng pinuntahan natin, ang parang nag-enjoy talaga ako is yung sa Balai-Seni Museum. Oo. Balai-Seni Negara Museum. Kasi grabe, doon mo masasabi na parang doon mo ma-appreciate at doon ka mabubusog sa mga art exhibits saka art displays na gusto mong makita once you visited a museum. Oo. Kasi syempre as an artist, 'di ba? Ay, artist, celebrity. Dahil ko naman sinasabi. As an kasi syempre, 'di ba, parang nahasa din naman sa mga different kinds of medium ng art. Oo. Mas na-appreciate ko talaga yung National Art Gallery kasi binibigyan ka talaga niya ng therapy na i-appreciate saka ma-clear yung mind mo. Ang sarap, para siya talagang therapy. Kaya if
you're looking for, sa masaya, sa tahimik, taimtim, masayang tour for a museum here in KL, I will suggest na pumunta ka doon sa Balay Seni Negara. But for the meantime mga akla, yes, ito na nga yung ating museum date for today's video. I hope na nag-enjoy kayo sa ating journey for today. Kaya sa mga pupunta dito sa Kuala Lumpur, gamitin nyo na tong guide na to for your free itinerary for the whole day. Kasi syempre, dito sa Malaysia, ang dami nyo pang pwedeng i-discover. Kaya i-comment below nyo mga be kung gusto nyo pang i-continue ang mga free tourist attractions na pwede nyo puntahan dito sa Kuala Lumpur or dito sa Malaysia. Diba? Gusto nyo yun? Sa mga akla, hanggang dito na lang muna. I-edit ko muna to ng malala. Anong i-edit ko malala? And thank you very much for supporting at walang sawang panonood. Kaya Day, i-subscribe nyo na to para at least Day, dumami-dami na rin tayo. At na-achieve na natin ang 5K subscribers. Ever! Dahil dyan mga klase yun, may next vlog. Ganon. Bye!